po yan. Amen. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. In Christ, I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. In Christ, I am blessed with peace that surpasses all understanding. In Christ, I am blessed with the righteousness of God and the assurance of eternal life. In Christ, I am blessed with the Holy Spirit as my guide and my helper. In Christ, I am blessed with victory over sin, sickness, curses, poverty, and death. Ngayon ito, sabi, Pastor, ibig sabihin, hindi na ako mamamatay? Of course, we will die spiritually, but not, we will die physically, but not spiritually. So, ano ibig ko sabihin, dying spiritually? Ibig ko sabihin nun ay malayo po tayo sa presensya ng Diyos at hindi ka na muling malalayo sa presensya ng Diyos. Amen? Because you have repented from your sin, kung ay nagsigil ng kasalanan mo at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So once again, let's continue. In Christ I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ I am blessed with wisdom, knowledge, understanding, and hunger for God's Word. Today I am going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you, O God, for your presence upon this place. At tuloy, Panginoon, kami po'y umaasa na ikaw ang bibigyan po namin ng mataas na kaluwalhatian at sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, O Diyos, ay meron po kaming matutunan at amin din pong mai-apply sa aming pong buhay. Once again, Lord God, we just want to thank you dahil sa gabing ito, alam namin na meron kang idadagdag sa aming pananampalataya at mas lalo pang lalalim ang aming pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa iyong presensya at pag-ibig sa iyong salita. We just want to entrust this whole night into your hands. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Hindi po rin lang in the presence of God. Alam niyo po, last Sunday po, we talk about all about Jesus. Because Christmas is all about Jesus. Hindi ito para sa bagong damit, ang isusuot ko, hindi ito sana ko mag-Christmas sa Pilipinas ba o dito, hindi ito yung iniisip na po natin kung ano yung ating ihahanda. Maghahanda pa tayo ng hamon, sino kaya yung uuwi para ako'y makapagpabili ng hamon. Hindi po, no. It's not about new clothes, it's not about new shoes, it's all about Jesus. Amen? Para ito kasi po nakakalimutan na po yata ng marami pong mga tao that Christmas is about Jesus. Actually po, wala pong Pasko kung wala po si Jesus. Di po ba? It is the birth of the Lord Jesus Christ. Kaya po nakakalungkot kung saan-saan, kung ano-ano mga pinapaskin nila, Xmas, na wala na po si Christ. Tama? Dahil si Christ po yung pinagmumula ng ating pong pagpapala. Gusto mo dating sa iyo, puro X na lang. Ayaw po natin. Sabi mo, ayoko ng X. Di mo ba gusto natin si Christ? Dahil si Christ, siya yung pinanggagalingan ng ating kagalakan, siya yung pinanggagalingan ng ating kapayapaan, siya yung pinanggagalingan ng ating kalusugan, siya yung pinanggagalingan ng ating siya yung ating kalahat-lahatan. Kaya this December, siya po yung ating pong patuloy na pag-uusapan. Okay? Alam niyo po, I've been studying these past few days at muli po ako binalig doon po sa ating pong text. Okay? Siguro sabi ni Lord, meron pa ba mga nakalimutan? So, balikan po natin yun. So, ngayon ko lamang po ito ginawa for 11 years. Okay? Na the same po yung ating po text ng Sunday and Wednesday. Siguro para din ito sa mga hindi nakatino Sunday. Okay? Amen? Praise God. So, sige po, sabay-sabay po natin ulit basahin sa Luke 5 verse 1. One day, as Jesus was sleeping on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on Him to listen to the Word of God. At yan po ang panalangin ko sa bawat sa po sa atin, sa bawat sa po sa inyo, na huwag po tayo mawawala ng gana o mawala ng interest sa pakikinig ng salita po ng Diyos. Amen? Na kahit na po siksikan na po sa ABC, pakikisiksik pa rin tayo kahit kahit minsan ay parang medyo malaki na tayo, okay? Pakikisiksik pa rin po tayo. And then, to listen to the Word of God. So, ibig ko sabihin, hindi po sila papayag na hindi po makarinig ng salita po ng Diyos. Dapat ganun din po yung ating po motivation. Na palagi po tayong meron pong desire
na kahit na anong mangyari, kahit na hindi komportable, tayo ay patuloy na makikinig ng salita ko ng Diyos. Amen. So yung mga salita, narinig mo ba yan? Okay. And then as the Luke 5, he noticed two empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. And then verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, his owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. Okay, kaya po napakahalaga po yung tayo po yung matuto para meron din po tayong ma-share sa iba. Napakahalaga po nun, ano po, 11 years na tayong nakaupo dito, pero wala pa po tayong na-share. Okay? Sabi mo sa boy, ikaw yung pinatatamaan ni Pastora. Okay. And then next verse po ay when he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Okay? So nice po, ibig po sabihin, dapat po lumalalim po tayo sa pananalangin, lumalalim po tayo sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. Hindi yung bumibigat, hindi lumalalim lang yung silya mo dahil bumibigat ka na. Okay? And then let down your nets to catch some fish. Okay? Alam niyo po, pagka inutusan po tayo ng Panginoon, dapat sumunod po tayo. Kasi po, pagka inutusan tayo ng Panginoon, siguradong mapagpapala ka. At masigit pa sa inaasahan mo ang mga pagpapalang matatanggap mo. Okay? And then, next verse, sabi nito, Master, Simon replied, so, ano ba yung magbasa? Pakibasa lang po. Okay, yung attitude po ni Peter, hindi mo ba, very reluctant pa po siya. Para pang pinagpipilitan pa niya, Panginoon, ako mangingisda. Tatay ko mangingisda, ang kapatid ko mangingisda, ang lolo ko mangingisda, ang lolo ng lolo ko mangingisda. Pagka alam kong walang mahuhuli, wala talagang mahuhuli. Pero ganun pa man, ay nagbago pa rin po ang kanya pong isipan. At sinubukan niya rin po na sundin ang ating pong Panginoon. Mga kapatid, wala pong mawawala kung susundin pong Panginoon. At siguradong mas mapapabuti ka kung susunod ka sa Panginoon. Kung inaakala mong hindi mo mararanasan sa buhay mo, mararanasan mo sa buhay mo pagka sinunod mo siya. Yung inaakala mo hindi mo makakalit ay makakalit mo pagka sinunod mo siya. Yung mga lugar na inaakala mo hindi mo mararating ay mararating mo pagka sinunod mo siya. Amen? Kaya po wala kong imposible sa Panginoon. Kaya pagka meron po tayo sinabi sa Kanya, pagka meron po siya sinabi, pilitin po natin na sumunod. Amen? Hallelujah. Bakit po? Kasi po kung hindi ka susunod, hindi mo mararanasan ang mga malalaking bagay na inihanda ng Panginoon para sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa Panginoon, nais ko makaranas ng malalaki sa Panginoon. Okay? Hindi po niya mararanasan ang breakthrough kung hindi po niya sumunod. Tama na? Kung pinagpilitan niya, ay, na-experience ko na yan. Okay? Magdamag na nga ako dito, wala ako nahuli. Pagka wala talagang isda, wala talagang isda. Hindi niya pinagpilitan. Tama? So dapat ganun din po tayo. Hindi natin pagpipilitan yung gusto po natin. Pagpilitan po natin ang sarili po natin. Pagpilitan po natin ang gawin ang gusto ng Panginoon sa ating pong buhay. Dahil pagka ginawa po natin yung mga bagay na yan, ay sigurado ang buhay mo hindi na magiging katulad ng dati. Amen? Hallelujah. Para nasunod. Their nets were so full of fish that they began to tear. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, yung wallet mo na dati mo lang laman ay ngayon ipuputok dahil sa dami ng laman. Okay? Kung gusto mo, makakayo dito, Hong Kong dollars sa likod, pesos, sa kabila naman ay US dollars. At lahat sila ipuputok dahil sa dami ng laman. Amen? So, praise God. Ibig ko sabihin mga kapatid, hindi naman po exagerado, ano po? God wants to exceed your expectation. Nais na Panginoon na nagpasa mo pa ang in-expect mong blessing na ibibigay niya sa iyo. Okay? Amen? Praise God. Sino ka nagpagtasin mo? Why? Because we have a big God. Huwag mo tayo hihingi ng maliit sa Panginoon. Hindi po natin yung malaki. Kasi pag humingi ka lamang ng maliit, sasabihin mo, ay kasi kaya ko yan eh. Ikaw lang yun eh. Pero pagka humingi ka ng malaki at naranasan mo makatanggap na malalaki, talagang sasabihin mo, hindi ko magagawa yan kundi dahil kay Lord. Amen. Hallelujah. Kaya sabi mo, siguro yung medyo malakas-lakas yung sabi mo, kaya ito, sumunod ka na lang kay Lord. Huwag ka na makakabiran. Okay?
And then next verse, the younger helps brought their partners in the other boat. Kung noon palagi kang sumisigaw ng tulong, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng pera. Pero ngayon, ibang sigaw na ang gagawin mo. Hali kayo, kumain naman tayo sa Jollibee. Okay, yung aking blessing. Amen? Amen? So ibang sigaw na ang iyong sigaw. Hindi na sigaw ng pangangailangan, kundi sigaw ng kagalangan, kundi sigaw ng mga pagkapala, kundi sigaw ng pagpupunyi sa Panginoon. Amen? Sabi na, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Hindi po ba? Nakakatuwa po yung mga ganung klase ng problema, yung magagandang problema. Di ba ba? Kung papalitan ng Panginoon, yung mga pangit mo ng problema ng mga magagandang problema. Na kung saan, ay saan ko kaya i-invest ang pera ko? Bibili kaya ako ng condo, bibili kaya ako ng lupa, bibili kaya ako ng kotse. Di ba ba? Hindi ka naman mo problema. Ibig sabihin, mga kapatid, ikaw na yung mamimili kung saan ka mag-i-invest. Problema mo palagi kung saan ka mangungutang. Amen. So yung mga sabi mo, hindi na tayo mangungutang muli. Amen. Why? Because you are the head and not the tail, above and not beneath. You are the lender and not the borrower. Okay? Alam niyo po, ang pundasyon po ng tunay na pinagpala ay hindi po nangungutang. Pagka ikaw ay nangutang, mababaon ka dyan, magiging habit mo na yan. Kahit may pera ka, naging habit mo nangungutang ka. Mabuti wala dito yun, ano? Okay, amen? Okay? And then, the next verse go, when Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm too much of a sinner to be around you." Amen? So it's a sign of humility. Pagka naranasan mo na talaga ang milagro ng Panginoon sa iyong buhay, di ba? Hindi ka lamang lumuluhod dahil nangangailangan ka, lumuluhod ka dahil sinasamba mo siya. Lumuluhod ka dahil sa sobrang pagpasalamat mo sa ginawa niya sa iyong buhay. Lumuluhod ka dahil pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, sa dami ng mga kapagpakan, mga kalukuhan, mga pinagagawa mo, pero ikaw ay nakatawad pa rin po niya. Amen? Hallelujah. Siya po and then sa for he was awestruck. Ibig sabihin namangha. Okay? And by the number of fish they had caught, as were the others with him. So lahat sila. So mga kapatid, pagka ikaw ay sumunod sa Panginoon, mamamangha. Hindi lamang ikaw, mamamangha, maging ang pamilya mo, mamamangha ang kapitbahay mo, mamamangha kamag-anak mo, mamamangha yung mga taga-church mate mo, mamamangha maging yung mga kaaway mo. Okay, pagka nakita nila yung pagbabalang ginawa ni Lord sa buhay mo. Amen? Kaya po tayo sunod na sunod. Kahit minsan parang hindi mo ako, paano mangyayari yun? Wag mo nang alamin. Basta sumunod ka na lang. Amen? Okay, dahil sigurado yung ating po pananampalataya, they will bring you to places where you've never been. Amen? At makakaranas ka ng mga makakahawak ng mga bagay na hindi mo pa nahahawakan sa iyong buhay. And then, next verse, sabi ito, his partners, Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will be fishing for people." Okay, so mga kapatid, there's always a premise to a promise. Ibig sabihin mga kapatid, meron po palaging ninanais ang Panginoon bago po yung kanya po mga pangako ay meron po tayong gagawin. Amen? Hallelujah. Nakakatuwa po dahil si Peter, nagbago na po siya from career to a calling. So ano yung pagkakaiba po ng career to a calling? Yung career po, meron kang retirement yan. Meron kang inaasang monthly. Di ba ba? Pero ang calling ay wala pong retirement. Tama? Kaya po si John Maxwell, tinatanong po siya ng kanya pong mga staff, kaya na kung magre-retire? Kasi po nasa 70 years old na po si John Maxwell. Sinabi ni John Maxwell, sabi niya, pag may career ka, meron kang retirement. Okay? Pagka you are called, pagka may calling ka, ay ikaw ay magtutuloy-tuloy. Magtutuloy-tuloy. Okay, may pera o wala, ikaw ay magtutuloy. May sweldo o wala, ikaw ay magtutuloy-tuloy. Kahit na walang mga tao dito, ikaw ay magtutuloy-tuloy. Hindi mo ba? Ganun po ang calling. Wala pong retirement. Amen? Bakit po? Kasi hindi tao magpapasweldo sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay ng sweldo sa iyo. At pagka ang Diyos ang nagbigay ng sweldo sa iyo, ay siguradong mas malaki kaysa sa ng sweldo mo ngayon. Amen? Hallelujah na ako na si Lord. Yes, amen. Kaya ako nakakalungkot dahil napakarami pong mga pastor, nag-resign sa kanila pong pagpapastor. Noong pong nagka-COVID. Bakit po? Kasi
they treat it as a career. Kala nila career yun. Okay? Amen po? Actually, it's a calling. Whether people like you or not, magtutuloy-tuloy ka. Kahit na meron sinasabi sa'yo, pangit, pagka sinasabi sa'yo, maganda ka o gwapo ka, tuloy-tuloy ka pa rin. Okay, so, praise God. So sabi nito, and now you will be fishing for people. Amen? And then as soon as they landed, they left everything and follow Jesus. Okay? So mga kapatid, this is about talk at sunod. Ngayon, pag-aralan mo po natin, attitude is everything, lessons in following Jesus. Ano po ba yung lesson natin kung matututunan? Una sa lahat, sabi po dito, following Jesus means accepting His Lordship in our life. Yung talagang tinatanggap po natin siya, hindi lamang po Savior, hindi lamang po tagapagligtas ng ating pong kaluluwa, kundi tinatanggap po natin siya bilang our Master, our Lord, and our Boss, our CEO. Ibig sabihin siya talaga yung boss po natin. Okay? Dati kasi tayo yung boss eh. Kung ano yung gusto natin, yun ang nasusunod. Pero ngayon, iba na. Sabi mo, iba na istorya natin ngayon. Oy. Amen? Ang istorya ng buhay po natin ngayon ay meron na po tayong sinusunod. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So dito yung tinatanggap ninyo si Lord bilang Panginoon. Amen! Ayan! Parang kalahati lang ah. Sino po dito yung tinatanggap si Jesus bilang Lord? Ayan, okay? Tama po? Kaya po, napakahalaga po that we should be obeying what He asks us to do. Dapat sinusunod po natin kung ano po yung kanya pong mga pinag-uutos. Okay? So daan muna tayo sa basic. I know we really need to establish our spiritual habits. Okay? Devotion, araw-araw. Okay? Sino dito hindi kumakain araw-araw? Okay, so it's the same thing with our devotion. Our devotion should be every day, not every week. Hindi magdi-devotion ka lang pag na-assign ka ni Dave. Uy, ako naka-assign ngayon. Okay po? So dapat po, it should be every day. Yan naman ay kung gusto mo talagang makaranas ng malalaking pagpapala kay Lord. Pero kung ayaw mo naman, okay lang. Tuloy mo na yung ginagawa mo. Okay? Pero kung gusto mo magkaroon ng pagbabago, magbabago tayo. Okay? Amen. Sabihin mo sa sarili mo, magbabago na talaga ako. Okay? Alam niyo po, ang gusto mo ng Panginoon, sometimes hindi ko madali. Sabi nga po, God's will is not always easy, but God's will is always good for you. Tama? Hindi mo madali. Pero ito po nakakasiguro po tayo na maganda po ang nais ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay mo ng bawat sa po sa atin. Amen? Okay, kaya po, tuloy-tuloy lamang po natin hanapin ang naisip po niya. Dahil po minsan yung nais po ng mahal po natin sa buhay, magulang po natin, minsan po mapalpak. Lang sarili nga natin gusto, minsan hindi po nagpapalpak eh. Pero ang naisin ng Panginoon, ang will po niya sa ating pong buhay, kailanman ay hindi po papalpak. Amen? Kaya kung may trials man, tuloy-tuloy ka na. Okay? Okay? Sabi kanina nung isa, nag-jacket ako, parang malamig yata ah. Okay? Pero actually po, I'm not really feeling well. Parinig niyo naman po sa tinig ko, hindi po ba? I have a runny nose these past few days. Pero alam ko, pagaling na ako. Pero hindi dahilan na meron kang sipo, hindi dahilan na meron kang nanghihina ka, hindi dahilan na wala ka sa mood, o pagod ka. Parang hindi po tayo mag-church. Tama? Because this is God's will for us. Na tayo po ay palagi po magsama-sama para po magpuri, sumamba, at magbigay ng pasasalamat sa lahat ng magagandang bagay na ginawa niya sa ating pong buhay. Sino na po dito nakaranas magagandang Panginoon? Amen. Hallelujah. Ito po yung palagi po sinasabi, pagka meron pong magagandang patotoo, okay, huwag po tayong titigil. Patikim pa lang yan, kapatid. Di ba nagsisimula pa lang sa Lord, hihinto ka na. Okay? Ibig sabihin, may malalaki pa. Kung may naranasan ka ng mga blessings ngayon, may malaki pa. May kasunod pa yan. Dahil ang Diyos hindi buminto ng mga pagpapala doon sa mga taong nagpapatuloy sa Kanya. Pangako ng Panginoon, blessing after blessing after blessing after blessing. Amen. At hindi po ito Kanya pong pagpapala hanggang humihinga po tayo. Amen. Kaya huwag po nating mamimiss
ano ang blessing ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Okay? And then following Jesus means willingness to leave your comfort zone. Okay? Alam niyo po, nahilig din po ako manood ng video, okay, about business. Okay, na, ewan ko napanood din niyo yung patotoo ni Marosan. Hallelujah. Dikit taga-Pilipinas ito. Okay, yung interview siya ni Tony Gonzaga. Okay, ayan, medyo at makakalay na tayo. Ayan. Ano po ba? Ano yan? Rosemar. Okay, sorry. Basketball player pa yung sinasabi ko. Si Rosemar. Rosemar, okay. Hindi ko ba? Narinig niyo po yung kanya pong success story. Na-inspire po ako eh. Na-inspire ako. Pag na-inspire ako, sineshare ko yun muna sa aking pong messenger para hindi ko makakalimutan pwede kong balikan. So, ano yung kanya pong pastor? Iwan po niya yung comfort zone po niya. Kahit mayaman po siya. Anong ginawa po niya? Maliit lang po ulo niya. Everyday, pumapasok siya sa 200 groups. Facebook groups para po i-advertise yung kanya pong business. Sabi nga niya, pudpud na nga yung kanyang daliri. Nagkatatay. Okay? So doon po nagsimula yung kanya pong, ibig sabihin, iniwan po niya yung kanya pong comfort zone. Yung pamamahinga, although na hindi naman po talaga sila mahirap. Tama? Meron din po silang pampuhunan. Kaya, mga kapatid, iwan po natin yung ating pong comfort zone, okay? So wag po tayong gusto natin pagka day off, pahinga. Tulog ka ng 14 na oras. Okay? Tinilang mo yung, hindi, 6 na oras na ako natutulog sa isang araw. O sa di 6 na oras, idadagdag ko yan. Pag day off ko. 8 hours plus 6 hours. Okay? No. Di ba ba? We have to be willing to leave our comfort zone. Ano po yung comfort zone? Yung lugar na kung saan ay ano lang, puro pahinga. Okay? Okay po yun, wala akong problema magpahinga. Magpahinga po tayo pag napapagod po tayo. Pero wag namang sobra. Pahinga. Amen? Yung kasama mo sa bahay, pumasok. Nung bumalik, tulog ka pa rin. Diba? I-bless ba nila yung mga ganong mga tao? Sabi nyo nga sa'yo kung tinalang, wala dito sinasabi ni Pastor. Okay? So we have to be willing to leave our comfort zone and then never confuse mga kapatid having a career with having life. Diba? Yung akala nila yung career ko nila yung magkaganda ng buhay. Iba akala ko nila, Macau is life. Wala sa Macau, ay wala ng buhay. No. As long as you have Jesus, you have life. Kahit sa pagpunta, habuli ka ng pagpapala mo. Kaya nga habuli ng pagpapala mo, pagpapala habol sa'yo as long as you are running after Jesus. Amen? Kaya po huwag po natin i-confuse, ay pagka, mahalaga trabaho, trabaho nga yung pinunta ko dito. Binigyan ka ng trabaho dito ni Lord. Why? For you to have an appointment with Him. Amen. Hindi po ba? Dati yan din po nasa isip ko eh. Ito na pinaisip sa akin ng Panginoon. Anak, hindi ka din na lang para magpayaman lang at magpasarap sa buhay. Okay, so it's the same thing with us. Pare-pareho lamang po tayo. Just imagine, dinako tayo ni Lord dito para gawin niyang bilang isang pamilya. Amen. Hindi ba? Hindi ka ba nakakatuwa nun? Tama? Huwag mo yung pastor ninyo. Iba dito, ayaw maniwala, okay lang. Dito lang ako sa parang huwag kayong makakatulog, di ba ba? And then, following Jesus means surrendering your life in exchange for His abundant life that He offers. Okay? Alam niyo po, sabi po lang, hindi lang eternal life ang ninanais na pag nagbigay niya po sa atin. Sabi po niya, di ba, I have come that you may have life and have it more abundantly. Tama ba? Kaya po ang pangalan po ng church natin, abundantly blessed in Christ. Parang hindi ko makakalimutan talaga ang blessing ni Lord ay sobra-sobra. Di ba? Hindi nakaprangkot, hindi little blessing, kundi abundant. Di ba ba?
Bakit po? Bakit po nais ng Panginoon ay surrender po natin ang ating pong buhay para magkaroon po ng layunin, para po magkaroon ng direksyon ng ating pong buhay. Okay? Hindi tayo pabanda rito, pabanda roon. Okay? Kung may pera, masaya. Kung naubos na, malungkot. Di ba? Kung may boyfriend, masaya. Kung iniwan, malungkot na. Ito ba? So, hindi tayo ganun. Tama po? Kaya po binibigyan po tayo ng Panginoon na isurrender po natin ang ating buhay. Dahil kay Kristo, pagka ibinigay mo ang buhay mo, sigurado, palagi kang masaya. Palagi kang merong blessings. Palagi kang merong favor. Palagi kang alive na alive. Amen? Okay, so, and then in Matthew 16:21, sabi, if you try to hang on to your life, you will lose it. Di ba? Yung palagi mong iniingatan yung sarili mo, di ba? Eh, buhay ko to. Oras ko to. Pera ko to. Kaya ka maraming kuto. Di ba? Puro ako. Wala na sento sa buhay mo kundi ikaw. Di ba ba? So, prioritizing God over selfish pursuits. So, huwag po natin unahin yung ating pong gusto. Unahin po natin palagi ang gusto ni Lord sa ating pong buhay. Amen? Pagka inuna mo si Lord, sigurado, makikita mo kung gaano kaganda ang plano niya sa iyong buhay. Amen? At mararanasan mo ang hindi mo pa nararanasan. Okay? Tatlong beses ko na yan sinabi yun. Okay? So, true fulfillment is found in following Jesus. Ang tunay talagang buhay na nakapagpapasaya ay ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? So, maaaring, paano nangyayari yun? Basta sumunod ka na nga lang eh. Diba? Tulad ni Peter, sumunod na lang siya. At naranasan po niya yung kakaiba sa kanya pong buhay. Amen? And then in John 10:10 sa NLT verse, sabi doon, the thief's purpose. Ang demonyo, ang layunin po niyan, ano po? To steal, and kill, and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfied life. So hindi po pwedeng Lunes hanggang Sabado, kabatiin natin si Taning. Once a week lang natin tayo malapit kay Lord. Di mo ba kaya nananakawan ka ng 6 na beses? At 1 beses ka lamang napapapala ni Lord. So dapat po po natin hahayaan na mayroong puwang ang demonyo sa ating pong buhay. Bakit po? Kasi pag ang demonyo ibinigay mo ang iyong daliri, sunod niya kukunin niya ng kamay mo. Pag nakuha na niya yung kamay mo, kukunin niya yung braso mo. At pag nakuha na niya yung braso mo, kukunin ka na niya. Kaya po, we must be very careful about how the way we live. Mag-ingat po tayo. Okay? Sino ba talaga yung naghahari ng buhay po natin? Kaya po, ano sabi nito, my purpose is to give them. Pero ang layunin ng Diyos, ano yung layunin ng Diyos? A rich and satisfying life. Pagka sinabi pong rich, hindi po ibig sabihin pera-pera lang to ha. Ibig ko sabihin, meron po tayong mayamang relasyon sa Kanya. Okay? Nga kung saan ay palagi kang masaya. Kahit natutulog ka, nakangiti ka. Amen? And then, following Jesus means fixing your eyes on the miracle worker, not on the miracle alone. Okay? Napapansin niyo po ba ang milagro doon po sa Book of Exodus? Wala. Pinadaan sila ng Panginoon sa Red Sea. Di po ba? Then meron sila mga mana, hindi sila nagtatanim, meron sila mga tubig, pero pagdating nila ng promised land, tumigil. Yung pong milagro. Alam niyo po, titigil po ang milagro. Okay? Ano pong nais na ituro po sa atin ng Panginoon na tayo ay tumutok sa miracle worker who alone is Jesus Christ. Okay? Amen? Trabahan po natin, mawawala po yan. One day. Tatandaan po tayo one day. Yung ba yung katabi mo ngayon, maaaring hindi mo nakatabi bukas. Pero si Lord, di mo ba? Ang miracle worker, palagi po natin kasama po yan. Until the end of time, kasama po natin siya. At hindi ko siya titigil ng paggawa ng milagro, at hindi ko siya titigil ng paggawa ng mga blessings sa iyong buhay. Kung tayo sa nakikita lamang, kita kaya nakikita po tayo sa mga bagay na ibinibigay lamang po niya. Okay? Kasi po, minsan po, nangyayari, we keep on asking for blessing. Nakakalimutan na po natin yung ating pong blesser, who is our Lord Jesus. Tama po?
Okay po yun. Bago po tayo umakit ng church, we're always asking for blessing. Pero as we mature, pero habang lumalalim po tayo sa Panginoon, habang tumatagal po tayo sa Kanya, dapat po ang hinahanap po natin palagi ay ang miracle worker. Okay? Walang iba kundi ating Panginoon. Amen? And then following Jesus is accepting His challenge to be a partner of His mission. Okay? Meron po tayong mission dito sa Macau. Meron po tayong mission sa ating po mga pamilya. Ano ba yung mission po natin? Meron pa tayong mission sa ating po mga anak. Ano ba yung mission po natin? Ang mission po natin ay patuloy pa silang i-disciple, patuloy pa silang turuan ng mga pamamaraan ng ating po Panginoon. Okay? Ang mission po natin, ibahagi pa po siya sa mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Ang mission pa po natin, tayo po ay makatulong pa sa mga mahihirap dahil binibless mo tayo ni Lord dito. Tutulong po tayo sa mga pastor, mga kapos, sa finances, maging ang ibang mga churches. We're so blessed. Macau, we're so blessed. Kaya po, following Jesus means accepting His challenge to be a partner of His mission. Okay? Sino po dito yung gusto maging kapartner ni Lord? Amen. Amen. Let's just continue to follow Him. And I believe, habang sinusundan po natin siya, ay mas lalo nating makikita kung gaano kaganda na tayo ay follower ng ating Panginoong Kristo. Amen? So sige po, tayo po natin ito ba yun? Hallelujah. 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 Let's continue to accept the challenge of Jesus to be a partner of His mission. Hallelujah. Hallelujah. And let's continue to fix our eyes not on the blesser, not on the blessing, but on the blesser. Di naman po sa mga pagpapala na nakakabit po natin kundi sa nagpapala sa atin. Not only po natin focus kung po sa mga natatanggap po natin, kundi focus po natin ang ating pong paningin doon po sa nagbibigay po sa atin. Amen. Kaya po, very, very important mga kapatid, that as we follow Jesus, our life will never be the same again. Marami po tayong nararanasan na hindi po natin naranasan. Hallelujah. Hallelujah.